prevent the abuses, the human rights abuses, especially the abuses they are doing to the KOGC, the Kingdom of Jesus Christ. Si Sara Duterte po ang consistent top performing and highly trusted, highly rated ng taong bayan na performing cabinet official ng Marcos government. At siya din po ang kinikilalang isa sa may integrity na opisyal ng gobyerno, nakatuwang ng gobyernong Marcos sana sa tamang pamamahala. Kaya sabi ni Atty. Vic Rodriguez, nakakalungkot yun para sa taong bayan, that at the same time, natutuwa siyang magkaroon ng independent na antas ng pakikitungong political si Vice President Sara Duterte so that she can speak out her mind openly in public kung kinakailangang pumuna sa hindi na tumutugma at tamang pamamalakad at pamamaraan ng administrasyon ay hindi na siya matatali doon sa Cabinet Ethics of Conduct dahil siya nabibilong pa officially sa gabinete ng Marcos government. How important is that resignation from DepEd for the Vice President Sara Duterte to become an open and public figure that can balance the power ng pamahalaan in order to have a more balanced na pag-execute ng poder sa kapangyarihan sa executive, Atty. Vic Rodriguez. Malaking bagay kung ang gagawin ni Vice President Inday Sara Duterte ay mag-fiscalize sa maraming pagmamalabis ng pamahalaan. Alam naman natin ngayon na talagang wala ng check and balance na nangyayari sa pagitan ng executive at saka legislative. The lines is not only blurred, ka-Eric, talagang wala na yatang linya, binura na yung linya, sapagkat may mga nakikialam sa executive na dapat ay sa legislative lang. Correct. At meron namang nakikialam mula sa hanay ng executive department na kahit wala namang mandato at walang malinaw na pwesto o panunungkulan at accountability sa gobyerno ay nakikialam at nagdidikta sa legislative branch of our government. Tama. And dagdag ko lang din. Sige, sir. Si Inday Sara Duterte ay hindi lamang highly trusted and highly performing cabinet. Ang nakakasiguro ko, nakakatiyak ako dito kay Eric, maraming mga guro ang nalungkot sapagkat mahal na mahal siya ng mga guro natin dahil pinatupad niya, ito lang, tong buwan ng June, yung hindi mo pwede kahit i-message ang ating mga guro. Binigyan niya talaga ng wellness leave yan. Supposedly, isang buong buwan. Kaya lang magkakaroon sila ng brigada eskwela. At the same time, maaga magsisimula somehow yung pasukan ngayon dahil slowly recalibrated na yung ating school calendar. I'm very certain of this because I've spoke to many teachers all over the country. Laking pasasalamat nila kay Vice President Inday Sara at mahal na mahal nila si Vice President Inday Sara dahil yung kanyang binigay na direktiba, bawal mong tawagan, bawal mong i-message ang mga guro for essentially 1 full month. Ayun. She wants them to rest. And it's essentially a wellness leave na completely bawal mong tawagan ng guro. Ayun. Magandang punto yung binanggit ni Atty. Vic Rodriguez sapagkat ang mga guro po ang haligi ng isang matibay na pundasyon sa pagkakaroon ng effective public school system sa bansa. At yan ang inasikaso ni Inday Sara Duterte as DepEd Secretary. And Atty. Vic, no, idagdag natin doon, before she leaves office on July 19, yung effectivity finally ng kanyang resignation, ay pinasiguro niya na mahigit ang 5,000 na minimum as supporting allowance ng mga teachers from a 2,500 na doble ito ay naibigay na at sinuportahan ni Pangulong Marcos Jr. It will take effect now. At may batas na, Atty. Vic. And ang connectivity sa mga schools ay naipatupad niya 85% doon sa target niya kahit in 2 years time lang. At ang pangatlo, yung pagdagdag ng mga schools, buildings, and classrooms ay naabot niya. Atty. Vic, gaano din kahalaga ito na ang susunod na DepEd Secretary na i-appoint o i-designate ng Pangulong Marcos Jr. ay may ganoong very clear direction kagaya ng mga sinabi mong pagkalinga at pag-aruga ni Vice President Sara Duterte as DepEd Secretary sa mga guro, sa kabataan at sa pangangailangan ng sektor ng pampublikong edukasyon and the education sector as a whole. Atty. Vic. Unang-una, mahirap, kailangan malaki yung iniwanang vacuum or iiwanang vacuum ni Vice President Inday Sara bilang Secretary ng Department of Education. Sapagkat yung binanggit mo na pinatupad niya in less than 2 years, ito yung direksyon na isinusulong din naman talaga ni Vice President Inday Sara, yung good governance niya na advocacy, sapagkat dito mo makikita na inaangat niya hindi lang yung kabuhayan
kundi yung dignidad ng bawat guro. Tama. Ito, hindi rin siya kasi naniniwala sa ayuda, hindi siya naniniwala sa akap. Ang assessment ko rito, inaangat ni Vice President Inday yung dignidad ng ating mga guro. Ibinibigay niya kung ano yung nararapat at karampatang adjustment sa kanilang basic pay, sahod, or allowance, or per dime. Tama. Pero hindi ito libre. Hindi ito ayuda. Hindi ito panunuhol sa mga kababayan o sa mga guro. Ito, makukuha mo base sa iyong performance bilang guro. Tama. Ito'y pinagtatrabahuhan mo. Sabi ko nga palagi kahit dito sa iyong programa ka, Eric, Sir. kahit ano pang trabaho mo, hindi nakakahiya. Walang nakakahiyang maghanap buhay. In fact, there's dignity in labor. Ay itong pinapakita at ipinakita at ipinamalas ni Secretary Vice President Inday Sara nung siya ay aktibo bilang Secretary ng Department of Education. Well said, Attorney Vic Rodriguez. Pupunta natin yan mamaya, Attorney Vic, lalo na nang pinuna mo ang ayuda nation will never become a progressive nation. Sapagkat ang ayuda po ay band-aid, hindi po yan development program. At ang ayuda po ay temporaryo, hindi po pang matagalan o estratehikong disenyo at direksyon ng isang mabuting pag-unlad ng isang lipunan o isang bansa. Pupunta natin, Attorney Vic, sapagkat may isang hakbang ngayon ang pinuntahan mo sa New York, where you were the guest speaker ng Filipino communities and overseas Filipino workers doon sa... Congratulations, Attorney Vic, for a very successful launching ng hakbang ng Maisog USA na nailunsad sa New York, I think 2 or 3 weeks ago. At ngayon, pagkatapos ng activity niyo, Attorney Vic Rodriguez, ay namulat ang maraming mga Filipino communities sa abroad, sa Amerika, sa Europa, at lalo na dito sa area ng Hakbang Maisog USA. At sila ngayon ay tumutulong na mabigyan ng international na atensyon ang nangyayaring karahasan at paglapastangan at pag-abuso ng state instrumentalities, lalo na ang Philippine National Police, na lumagpas na sa tamang pagpapatupad ng law enforcement functions nila. At nito may balita na pumunta at sumulat sila sa United Nations through the UN Human Rights Council Office na nandyan sa New York. At kukuhanan natin, mga kababayan, ng kanyang pananaw si Attorney Vic Rodriguez. This is in relation to a very violent assault na ginawa ng combat forces ng PNP doon sa Kingdom of Jesus Christ sa Davao City. Tunghayan natin ito, ang inisyatiba ng Hakbang Maisog USA in solidarity with Kingdom of Jesus Christ in the people, in the Filipino people in general and the people of Davao in particular. Our gathering be peaceful, not disrupted, and our grievances be addressed. Nandito ngayon sa tapat ng United Nations Headquarters ang grupo ng Hakbang na Maisog USA at Sara Duterte supporters dito sa New York upang ipaabot ang kanilang pagprotesta kaugnay sa nagaganap na tensyon sa politika sa Pilipinas. Nagpahayag ng galit, pagkadismaya at pagkabahala para sa kinabukasan ng Pilipinas sa isang prayer rally ang mga Pinoy at PhilAm sa United Nations Headquarters dito sa New York. Habang nakasuot ng puting kamiseta, iwinagayway ang watawat ng Pilipinas at may dalang mga karatula na puno ng kanilang mga mensahe. We are here, behind us is the United Nations, because we want their intervention to our country. This is about awareness, na malaman sa buong bayan natin, sa buong Pilipinas, kahit saan sa mundo na ito. Tayong Pilipino, dapat mahalin ang Pilipinas, lalo na ngayon. We are in a wrong government right now. Okay? So, Kaya naman ang international human rights lawyer at hakbang ng Maisog President ng USA na si Rev. at Atty. Arnelo Galera ay sumulat direkta kay UN Secretary General Antonio Guterres upang magpetisyon para sa immediate international inquiry sa mga sistematikong paglabag sa karapatang pantao ng Administrasyong Marcos Jr. itong mga nakaraang buwan. Dear Secretary General Guterres, the subject is petition for immediate international inquiry into systematic human rights violations by the Philippine government. Dinadala namin ngayon itong ginagawang pang-aabuso ng kapangyarihan ng ating kapulisan. Kasama na ang Philippine government kasi silang nagbigay ng basbas dyan sa United Nations. No? At kami ay gumawa ng isang matapang na liham na address kay Secretary General ng United Nations si Antonio Guterres. Ang isang malaking bahagi ng liham ay tumutugon sa pagkabahala ng Maisog sa paggamit ng labis na puwersa ng iba't ibang tauhan ng pulisya at militar.
Nasabay-sabay ding idineploy sa 4 na Kingdom of Jesus Christ o KOJC compound madaling araw ng Hunyo 10, 2024. Ipinupunto sa liham na ang hindi proporsyonal na paggamit ng sandatahang lakas ay lumalabag sa kalayaan sa relihiyon ng bawat miyembro ng KOJC at nagdudulot ng pagkabalisa, takot at kalituhan sa mga misyonaryo ng KOJC, kabilang ang mga kababaihan at mga bata. The inquiry can help prevent the abuses, the human rights abuses, especially the abuses they are doing to the KOJC, the Kingdom of Jesus Christ. They went without a proper legal paper, and then a battalion of soldiers went into the premises of KOJC. That's a grave violation of human rights. Bukod sa reklamo ng harassment sa ngalan ng KOJC, tinutugunan din ng liham ang lumalalang paghigpit sa malayang pananalita, mapayapa at malayang pagtitipon para sa mga kilusan tulad ng mga rally ng maisog. We also call for the resignation of President Marcos Jr., whose governance has led our nation towards the brink of war and jeopardized the safety and well-being of its citizens. It is time for a leadership that prioritizes peace, justice, and prosperity of all Filipinos. What the other countries who are in wars now are suffering, like Ukraine. You see Zelensky, he is very healthy and very robust. I mean, nothing is happening to him, but his people are dying. So that would happen to the Philippines. The Marcos family will be okay, but the Filipino people will be suffering. Sana itong presidente natin ngayon, alam ko mahirap na siya magbago, pero sana pinakamaganda para sumaya ang buong Pilipinas. Mag-resign na siya, kasama niya yung asawa niya. At saka itong mga nambudol sa atin na mga nagnanakaw sa gobyerno. Tigilan na. Magkaroon na kayo ng konting puso, konting kaluluwa. Mula sa isang maliit na kilusan para sa kapayapaan, pambansang seguridad at hustisya ay ngayon isa na itong hindi mapigilan na puwersa na binubuo ng mga ordinaryong Pilipinong nagmamahal sa lupang tinatawag nilang tahanan. Mr. President, oo, sinisigaw ng marami na mag-step down na kayo. You're already going into your 2 years. If you could still work it out, please, tulungan niyo mga Pilipino at tuparin niyo ang mga pangako niyo sa Pilipino. Tama naman ang biyahe, Mr. President. Rodriguez, ito po yung mga nakadaupang palad ninyo na mga kababayang Pilipino, mga professionals ito and leaders of community nila. Sa iba't ibang estado actually ito at ang iba pumunta ng New York. Gaano kahalaga po itong hakbang nila at calling out the United Nations to intervene and look into a systematic breakdown of professionalism sa bahagi ng PNP at ang paglabag sa mga instrumentalities of the state sa civilians at sa mga religious and worship compound, including yung ibang calls na nadala na nila in that peaceful gathering sa New York after the launching of Hakbang ng Maisog. Attorney Vic, your reaction please. Malaking bagay yung ginagawa ng ating mga partner dyan sa Hakbang ng Maisog USA sa pamumuno ni Attorney Arnedo Valera na nakita ko sa interview kanina. Ganon din sila Rina, sila Amon, at sila Jocelyn. Malaking bagay na maiparating natin sa international forum, sa international venues and international community that all is not well in the country today. Correct. Sapagkat alam naman natin, Eric, bukod dito sa iyong programa, wala nang naglalabas ng mga tunay na kaganapan sa ating bansa na mainstream media. But I'm just very happy, and I'll take this opportunity now to express my happiness that the new media, which is social media, is very, very active in bringing out the real events that are happening around the country na dapat nating pagtuunan ng pansin. At ito rin yung tinutulong ng malaki ng ating mga international partners sa Hakbang ng Maisog USA, sa Hakbang ng Maisog Japan. And I believe Attorney Harry Roque is on his way sa Paris and Vienna. And several parts of Europe. Oo, upang harapin din ang ating mga kababayan. Hong Kong. Yes, I'm invited again. Malaking pagtitipon ng mga Filipino communities. Hindi pwedeng i-dispense ng gobyerno ang tinig ng higit kumulang 2.3 million Filipinos working, residing, or migrated to other parts of the world. Because mamaya tatalakayin din natin yan, Eric. Yes, sir. Hindi ninyo pwedeng hindi pakinggan ang tinig ng mga Pilipinong nagbibigay sa atin, sa gobyerno,
ng bilyon-bilyong pisong dolyar in the form of their remittance. Hindi niyo pwedeng hindi pakinggan yan because now that there is no economic viable activity in sight, the only thing that keeps us going economically is yung kanilang remittances. Exactly. At hindi pwedeng mawalan sila ng tinig. And because of what Hakbang ng Maisog USA has done, please keep on doing what you've just did nung kayo po ay nagtipon-tipon sa harapan ng United Nations headquarters at marami pang mga bagay na may tutulong ninyo sa amin dito sa Pilipinas. Nung nandun ako kay Eric, yes, sir, ramdam mo na kahit sila'y napakalayo sa ating bansa, yung kanilang pagmamahal sa Pilipinas at pagmamalasakit sa mga Pilipino, hindi nalusaw. Buong-buo pa rin. Kaya maraming salamat sa inyo. And congratulations, Attorney Vic, for having an extra mile na i-reach out sila at magbigay ka rin ng solidarity action sa kanila sapagkat your activity in New York sa Amerika, yung paglulunsad formal ng Hakbang Maisog USA also inspired a lot of Filipino communities sa Canada. Malapit lang ito, Attorney Vic, and I think they're putting up another Hakbang Maisog Canada at kilala ko yung organizer doon, mga matitinong professional ito galing Iloilo na nag-migrate na sa Canada. And I think isa yun sa gusto nilang sundan, yung Hakbang ng Maisog USA na ginanap sa New York sa Independence Day Parade. At Attorney Vic, before ko punta itong pananaw ng MNLF, Moro National Liberation Front political officer, si Asis Mongkolamit, ay may tanong ang taong bayan, gaano kahalaga sa home front effort to develop a strong, real democratic opposition movement and people's resistance movement against the pattern of restoration of authoritarian rule in the country sa ilalim ng Marcos Jr. government, ang pagkakaroon ng mga pagsulputan ng Filipino community initiatives now called as Hakbang ng Maisog Worldwide or Global Initiatives. Attorney Vic. We need to push back on the many, sabi nga nung sulat nila sa New York, systematic human rights violations. It's really systematic, even in the service of seemingly harmless warrant of arrest and a militarized. A simple law enforcement lang yan laban sa isang tao, dalawang tao, tatlong tao na hindi naman kilalang armado at hindi naman kilalang violente. Kaya napakalaking bagay na meron tayong Hakbang ng Maisog hindi lamang dito sa Pilipinas kundi internationally sapagkat magagabayan natin dito sa Pilipinas yung Hakbang ng Maisog International. But yung Hakbang ng Maisog International, kayo ho ang magsisilbing tinig natin para kalampagin ang iba't ibang venues, forums, and government na tingnan din naman yung systematic violation of human rights dito sa ating bansa. And again, hindi ho ganoon kaganda yung sitwasyon dito sa Pilipinas kahit ipinipilit ng mga traditional media, nakala mo walang problema. Kaya mahalagang mangyayari yung pagtitipon ng mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. At kaisa niyo po kami dyan, na pag-usapan natin ka, Eric, kanina, yes, sir, napakaraming invitations from different parts of the world. Alam kong naiintindihan po ninyo, pagpamanhin po ninyo, unang-una, hindi natin sagot yung garansya kung mabibigyan ba ng visa yung mga iniimbitahan ninyong mga personalidad. Ako kasama, included. At the same time, ito po ay ating mga limitado at pribadong resources. So hindi naman ho natin mapuntahan lahat. But hindi ho ibig sabihin ay hindi ninyo kami kaisa at hindi namin kayo nadarama at hindi namin kayo naririnig. Kami po ay kasama ninyo all the way because we are also certain that even if you are hundreds of kilometers away from the country, you are with us all the way. Correct. Ang pag-uugat ng ating lahi at pagmamahal sa inang bayan